Kinabukasan habang naglalakad ay nakaramdam si Onoda ng pananakit ng kanyang katawan, na kahit sa simpleng kalabit lang ni Miki ay napasigaw na siya sa sakit. Sinabi ni Miki na talagang ganun pero naging maganda naman umano ang pakikipagkarera kahapon ni Onoda dahil nagawa nitong tapusin ang mahirap na Menegiyama slope. Nagpakababang loob si Onoda at sinabing may mga tumulong naman kasi sa kanya kaya niya nagawa iyon pero hindi naman niya natapos ang karera. Nakisabat si Sugimoto sa usapan at sinabing baliwala nga talaga ang paghihirap ni Onoda kung hindi nito kayang tapusin ang karera. Nagpatuloy ang pagmamayabang ni Sugimoto kaya mapapansin na nainis dito si Aya. Sa ibang bahagi ng paaralan pinuntahan ni Ima Izumi ang kanilang team captain upang makausap iyon tungkol sa pag-ayaw ni Kawada dahil lilipat na umano iyon sa tennis team. Dahil magkausap na rin lang ay sinabi na rin ni Kinjo na si Ima Izumi na ang mamamahala sa mga bagong kasapi ng cycling club simula ngayon. Pinayuhan niya ito na ihanda ang sarili dahil malaking responsibilidad iyon. Pagkatapos ng klase ay nagkasabay sina Naruko at Onoda sa daan, at doon ay sinabi ni Naruko na kakatapos niya lang magsanay sa tabing dagat at diretsyong paakyat ng bundok dahil hindi niya nagustuhan ang pagkatalo niya nung nakaraan. Ngunit nakiusap si Naruko na huwag nang banggitin ni Onoda kay Ima Izumi na nagkita sila ngayon dahil nahihiya ito na malaman ni Ima Izumi na nagsasanay siya ng matindi. Gayunpaman saktong kaaalis pa lang ni Naruko ay bigla namang dumating si Ima Izumi na katatapos lang din umanong magsanay. Tulad ni Naruko ay sa tabing dagat at sa paakyat din ng bundok ito nag-ensayo dahil hindi na umano nito hahayaan na makalapit muli sa kanya si Naruko gaya ng nangyari kahapon sa karera. Sinabi rin nito kay Onoda na huwag babanggitin kay Naruko na nagsasanay siya ng matindi. Bago tuluyang mauna ay sinabi ni Ima Izumi ang bilin ng kanilang team captain na huwag mawawala ang mga bagong kasapi bukas sa pagsasanay. Kinabukasan ay nagkita muli sina Onoda at Naruko sa silid ng cycling club, at doon ay ipinakita ni Naruko ang nakita niyang malaking butas sa likod ng isang poster. Habang napapaisip kung sino ang may gawa niyon ay biglang dumating si Makishima at inamin sa dalawa na siya ang may gawa niyon, bagay na ikinatakot ng dalawa. Huling tinakpan ni Makishima ang butas at sinabi sa dalawa na huwag ipagsasabi ang tungkol doon. Maya-maya pa ay nagtipon na sila para umpisahan ang kakaibang pagsasanay na taon-taong ginagawa ng club para alamin ang magiging tungkulin ng bawat isa. Ang bawat first year ay sasamahan ng isang nakatatanda sa club, at ang ruta ay mula sa main gate slope papunta sa daang may mga puno at diretso sa pinakalikurang slope. Binigyan ng team captain ng kapares ang bawat isa, at sinabi nito na kailangang maunahan ng mga first year ang kanilang mga second year na kapares papunta sa rear gate slope. Hindi nagtagal ay pinag-umpisa na ng team captain ang mga ito pero sinabi ni Naruko na ang pagsasanay na iyon ay hindi para palakasin ang kanilang loob, kundi para alamin ang kanilang kahinaan, bagay na kinumpirma naman ni Kinju. Pagkatapos ay sinabi ni Kinjo na si Tadakoro ang makakapares ni Naruko, silang dalawa naman ni Ima Izumi, at si Makishima at Onoda, bagay na ikinagulat ng tatlo dahil mga third year na ang mga iyon. Habang pumapadyak ay nagrereklamo pa rin si Naruko kung bakit third year ang kasama nila, sapagkat sa pagsasanay palang umano ay parang ipinapahiya na sila. Maging si Ima Izumi ay nahihirapan din